Attorney Salvador Panelo, kumpiyansang may jurisdiksyon pa rin ang Korte Suprema kahit na idala na sa International Criminal Court si former President Rodrigo Roa Duterte. Ang kampo naman ng dating Pangulo handa umanong humarap sa Korte Suprema sakaling magkaroon man ng oral arguments sa isinumiting writ of habeas corpus. Kaugnay niyan, narito ang mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Inihayag ni Attorney Salvador Panelo, former Chief Presidential Legal Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na may jurisdiction pa rin ang Korte Suprema kahit pa naidala na sa The Hague, Netherlands ang kanyang kliyente. Sa kabila ng pagkakadetena ni former President Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court, buo ang loob ng kanyang kampo na may kakayahan ang pinakamataas na hukom ng bansa sakali magkaroon man ito ng resolusyon. Matatandaan na nitong mga nakaraan lamang ay nagsumite ng writ of habeas corpus sina Attorney Salvador Panelo kasama ang kanyang abogadong anak na si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. na petisyon ni Kitty Duterte upang hilingin na ipresenta sa naturang hukom ang dating Pangulo matapos arestuhin umano ng ilegal at dalhin sa ibang bansa. Ayon mismo kay Attorney Salvador Panelo, hindi raw maaari na ganito ang mangyari sa isang individual na ipapaaresto na lamang sa isang hukom ng ibang bansa upang mapawalang bisa ang jurisdiksyon ng hukumang kinikilala sa bansa. Aniyay, malaki ang posibilidad na kung hindi ito mareresolusyonan ay maaaring maggamit bilang estratehiya ng mga nasa gobyerno sa paglaban nila sa kanilang mga kaaway sa politika. Doon naman sa mga nagsasabing moot and academic yan, dahil wala na daw si Presidente Duterte, hindi po ako naniniwala doon kasi ang Korte Suprema ay may jurisdiction over illegal acts committed by any person or any entity or any government, this government for that matter. Kaya yung ginawa nilang illegal, wherever it goes, palagi ng illegal yung ginawa nila. It has to correct itself. Hindi po pwede na yung ginawa nila kay Presidente Duterte para mawala ng jurisdiction ang hukuman ay itatakas nila. Pag tayo'y pumayag dyan, ganun ang gagawin nila pag may kalaban sila sa politika. Dahil dito, ibinahagi ni Attorney Salvador na ang kanilang kampo ni former President Rodrigo Roa Duterte ay handang humarap sa hukuman sakali mang magkaroon ng oral arguments o pagdinig sa isinumiteng petisyon na writ of habeas corpus. Aniya, ito umano ang dahilan kung bakit siya'y narito pa rin sa bansa at hindi makalis patungong The Hague, Netherlands upang bisitahin ang kanyang kaibigang dating Pangulo. Yun ang petition na pinail namin sa Supreme Court. Habeas corpus. Ang latest noon, nagsabit na ho kami ng traverse dun sa sagot ng DOJ. Naghihintay na lang kami ng notice sa Korte Suprema kung ito ay i-resolve nila kara-karaka o magkakaroon pa ng oral arguments. That is also one of the reasons why hindi pa ako makapunta sa Hague kasi tinitingnan ko kung may oral arguments, haharap kami ng anak kong si Attorney Paulo. Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!